Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Kumusta po ang ating mga kaluluwa? Naway masumpungan tayong lumalakad sa kabanalan. Para po sa ating pagbubulay-bulay ay basahin po natin ang Juan chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang masakit na maranasan ng tao, lalo ng mga Kristiyano, ay ang kapuotan ng ating Panginoon. Baka hindi natin kayanin ang buhay. Kaya't dito ay napakapalad natin sapagkat ipinapahayag na ang buhay na sumasampalataya sa Panginoon at ang buhay na mananatili sa kasalanan. Ang buhay na hindi susunod sa Panginoon. Tinukoy dito ang anak na kung saan ito ay hindi basta bata, kundi ang anak na tinutukoy dito ay siyang Mesyas, ang tagapagligtas, ang Diyos na nagtiis sa krus, ang bugtong na anak para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya't sinasabi na kung hindi tayo susunod sa anak, ay mananatili ang pagkapuot ng Diyos sa mga hindi susunod. Kung tayo ay makaranas na ang inyong anak o yung ating pamangkin, kamag-anak, mahal sa buhay ng mga bata ay makaranas ng rejection, masakit yon. Kaya't isipin natin, kung i-reject natin ang anak na si Jesucristo, ano ang mararamdaman ng Diyos Ama? Kaya mga kapatid, ipinapakita sa atin dito ang kahalagahan ng ating relasyon sa Panginoon, na kung tayo ay may matibay na relasyon sa ating Panginoon, tayo ay susunod. Tayo ay mananalig sa Kanya at hindi tayo mangaliligaw ng landas. Piliin natin yung buhay na sumusunod kay Kristo, dahil masakit ang kapuotan ng ating Panginoon. Sa mga hindi mananalig, hindi susunod sa Panginoon, ay hindi mahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya tayo ay binibigyan ng kaliwanagan ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng gabay sa pagkilos ng banal na Espiritu na mga kapatid, ngayon pa lang, dito pa lang sa lupa, maranasan na natin ang buhay na pinagpapala, ang buhay na masagana, buhay na makalangit dahil sa ating pananalig at pagsunod sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay hindi lamang basta ipinako sa krus. Siya ay nagtiis, siya ay naghirap para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, si Jesus ay kaloob sa atin. Si Jesus ang bugtong na anak na ipinagkaloob sa atin. Kung ating i-reject ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, nire-reject natin yung gift of eternal life. Kaya magsaliksik tayo sa ating mga puso. Sino ba ang nangunguna sa ating buhay? Sino ba ang ating sinusunod? Sino ba ang ating sinasampalatayanan? Ipinagkaloob ang bugtong na anak para sa atin, sa dakilang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya kung mananatili tayo sa ating Panginoon, ngayon pa lang meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Subalit kung tayo ay susuway sa ating Panginoon at hindi natin bibigyang pansin at tatanggapin ang ating Panginoong Hesukristo na siyang kaloob sa atin, mananatili ang puot ng Diyos sa atin, gayon din hindi natin alam ang ikakapahamak ng ating buhay. Mga kapatid, buhay na walang hanggan o kapahamakan,
tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Wala tayong kahit anong pwedeng gawin upang mapantayan ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya't ngayon pa lang ipinapahayag na sa atin na tayo ay sumampalataya sa anak upang tayo ay makaranas ng buhay na walang hanggan at maging malaya tayo mula sa buhay na nasa kadiliman. Kaya't mga kapatid, damahin natin ang pag-ibig ng Diyos. Makita natin at tanggapin natin ang dakilang kaloob ni Kristo sa bawat isa sa atin. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka, napakabuti mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming pagsuway. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa aming mga pagkakamali. Tulungan mo kami, O Diyos, na manumbalik sa inyo. Tulungan mo kaming manatili sa inyo. Tulungan mo kaming panghawakan lagi ang iyong mga pangako. O Diyos, ang nais ng aming puso ay buhay na walang hanggan. Kaya tulungan mo kami na manahan at mamuhay sa kabanalan na dumadaan, Panginoon, sa inyong pagkilos. Kasama ka, O Diyos. Hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kaya Panginoon, kung sila man ay nakakaranas ng pag-alinlangan, mga pagtatanong, kawalan ng pag-asa, sila na mga nalulong sa masamang bisyo, sila na mga hindi pa makatakas sa mga bagay na nagpapabigat sa kanilang puso. Palayain niyo po sila, Panginoon. Mahabag po kayo sa kanila. Iparanas sa kanila ang iyong dakilang pag-ibig at maranasan nila ang inyong paglilinis, ang inyong pagpapatawad, ang inyong buhay na kaloob sa kanila, ang buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, akuin niyo po. O Panginoon, kami ay isave mo, iligtas mo kami sa buhay na nasa kadiliman, sa buhay na hindi malaya. Naririto po kami, nagpapakumbaba, lumalapit at tinatanggap ka sa aming mga buhay. Pumasok ka sa aming puso, manahan ka sa amin, O Diyos. Manatili ka sa amin at sundin namin ang iyong kalooban. Makasunod kami sa nais mo para sa amin. Kami ay susunod, kami ay maglilingkod. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, iniibig ka ng Diyos, manampalataya tayo sa Kanya. God bless everyone.